Naririnig ninyo ba ang tunog ng mantika na kumukulo sa kawali? Ang amoy ng pritong isda na luto na ng husto, malutong at masarap. Ang timpla ng asin at ang mainit na kanin. Para sa marami sa atin, yan ang paboritong almusal. Pero sandali lang, bago ninyo kainin ang isang piraso ng isdang iyan, kailangan ninyong marinig ang sasabihin ko. Paano kung ang isda na iyon, sa bawat subo, ay tahimik na sinisira ang inyong bato? Hindi ito biro. Hindi ito pananakot. Noong nakaraang linggo lang, 3 pasyente ang dinala sa aking klinika. 3. At ang 3 yon ay nagkasakit dahil sa isdang inakala nilang masustansya. Isang gabi, 2:00 ng madaling araw, tumunog ang telepono. Taga Cebu ang tumawag. Isang anak na nagtatangis. Dok, hindi na humihinga ng maayos ang tatay ko. Tulungan po ninyo kami. Ang kanyang ama, si Lolo Rodrigo, 69 na taong gulang. Aktibo. Nagjo-jogging tuwing umaga. Lumalangway pa noong weekends. Pero nang gabing yon, bigla siyang bumagsak. Pawis na malamig. Nanghihina. Nang dumating sa klinika, ang resulta ng test ay nakakakilabot. Ang bato niya ay 70% na hindi gumagana. At ang dahilan? Ang isdang araw-araw niyang kinakain para maging malusog. Magandang araw sa inyo. Ako po si Ithre Maricel Santos. Bilang isang doktor na nakatuon sa kalusugan ng mga nakatatanda, araw-araw ko itong nakikita. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Hindi ang narinig sa internet. Ang totoong nakita ko sa mga pasyente. Sa video na ito, ilalabas ko ang 3 mapanganib na isda na unti-unting sinisira ang bato ng mga senior. At pagkatapos noon, ipakikilala ko sa inyo ang 4 na isda na nagpapalakas ng bato. Kasama na rin ang 3 simpleng patakaran sa kusina na dapat ninyong malaman. Pero bago tayo magsimula, isang pabor lang po. I-click ang like button sa ibaba. Hindi yan para sa akin. Yan ang pangako ninyo sa inyong sarili na iingatan ninyo ang inyong kalusugan. Isang like lang at yan ang unang hakbang patungo sa malusog na buhay 10 taon mula ngayon. Tapos na po ba? Salamat! Sige, simulan na natin. Kayo ba ay may malinis na bato ngayon? Baka hindi ninyo alam. Kasi ang bato ay tahimik na organo. Hindi ito sumasakit agad. Hindi ito sumisigaw kahit nasasalanta na. Isipin ninyo ito. Ang bato ninyo ay parang lumang filter ng tubig. 30 taon ang ginagamit. Hindi pa nagpapalit ng filter. Kapag kayo ay 65 taong gulang na, halos kalahati ng filter na iyon ay sira na. Noong bata pa kayo, kahit kumain kayo ng maalat, kaya ng bato na linisin lahat. Ngayon, iba na ang kwento. Ang kahit maliit na halaga ng mapanganib na sangkap ay sapat na para masaktan ang bato. Lalo na kung may diabetes kayo. Lalo na kung umiinom kayo ng gamot para sa presyon. Kayo ay nasa gilid ng bangin. At kung patuloy kayong kakain ng maling isda, parang binubuhusan ninyo ng gasolina ang apoy. Ang bato ay tahimik na mamamatay. Hindi ninyo malalaman hanggang huli na. Kaya ngayon, pakinggan ninyo ako ng mabuti. Ang unang mapanganib na isda. Ang maalat na tuyo at daing. Tuyo. Daing, tinapa, patis at bagoong. Alam ninyo, mahal na mahal ko rin ang ganitong pagkain. Mainit na kanin, sariwang kamatis at isang piraso ng tuyo. Para sa maraming Pilipino, yan ang pinakamasayang almusal. Pero marinig ninyo ang kwento ni Lolo Ramon. 67 taong gulang. Taga Legazpi City, Albay. 35 taon siyang nagturo sa elementarya. Pagka-retire, gising na siya 5:00 ng umaga para umahon sa bundok. Simple ang buhay niya. Walang labis. Pero tuwing umaga, hindi kompleto ang hapagkainan niya kung wala ang isang piraso ng tuyo o daing. Ipinapadala ng kanyang mga anak mula Maynila ang pinakamainam na daing. Para sa kanya, yan ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Isang umaga, habang papalabas siya ng bahay para maglakad-lakad, biglang nahilo siya. Kumawit sa pinto pero bumagsak pa rin. Sumigaw ang kanyang asawa. Tumawag ng sasakyan. Nang dumating sa ospital, ang presyon niya ay 100 at 90/110. Ang ihi niya, puno ng bula.
Yang bula sa ihi, senyales iyan na sira na ang filter ng bato. Ang protina na dapat manatili sa dugo ay tumatagos na palabas. Tinanong ko ang kanyang mga gawi sa pagkain at nalaman namin ang dahilan. Ang daing na puno ng pagmamahal ng kanyang mga anak ang siyang unti-unting pumapatay sa kanya. Bakit? Ang tuyo at daing ay pinagsawsawang asin para hindi maagnas. Sa prosesong yun, ang sodium ay 3 beses na mas mataas kaysa sa sariwang isda. Isipin ninyo, ang lumang filter ng bato ninyo tapos binabuhusan ng maalat na tubig araw-araw. Ang filter ay nasisira, napla-plastic, lumumobog at nagiging butas. Ang labis na asin ay nagpapataas ng presyon sa loob ng bato. Ang maliliit na ugat ng bato ay tumitigas at nababara. Si Lolo Ramon ay naospital ng 1 buwan. Halos naging transplante na. Mabuti na lang at huminto siya sa pagkain ng tuyo at daing. Dahan-dahan, nagsimulang bumaba ang kanyang presyon. Kayo ba? May nararamdaman ba kayong pamamaga ng kamay o paa tuwing umaga? Sumasakit ba ang binti ninyo sa gabi? May nakikita ba kayong bula sa ihi? Mag-tag kayo ng TE sa komento. Kailangan ko itong malaman para makatulong ako sa inyo ng mas tama. Natakot na kayo sa tuyo at daing. Pero huwag kayong mag-relax pa. Kasi ang pangalawang kalaban ay mas mapanganib. At ito, madalas na pinipili ninyong bilhin ng mahal. Ang pangalawang mapanganib na isda. Ang malalaking tanigi at mataba na bangus. Nagtataka kayo, di ba? Tanigi. Masustansya naman iyan, Dok. Tama. Ang maliit na tanigi ay hindi masama. Pero ang sinasabi ko ay ang malalaking tanigi. Yang palad-palad ang kapal, buto-buto, mahal sa palengke. Pakinggan ninyo si Lola Nena. 70 taong gulang. Taga Navotas, Metro Manila. Buong buhay niyang ginugol malapit sa palengke ng isda. Naulila siya ng maaga. Pero pinalaki niya ang 3 anak na mag-isa. Tuwing linggo, pumupunta siya sa palengke para bumili ng pinakamalaking tanigi na makita. Mas malaki, mas masustansya, sabi niya palagi. Ang malaking tanigi ay inihaw niya sa bahay. Masabaw. Malambot ang laman. Masarap. Para sa kanya, yan ang gantimpala ng 1 linggong pagsisikap. Pero pagkatapos ng ilang buwan, nagsimulang lumabas ang kakaibang palatandaan. Nanginginig ang kanyang kamay habang kumakain. Sa simula, akala niya tanda na iyan. Pero lumala. Hindi na naalala ang pangalan ng kanyang kaibigan noong isang araw. Hindi na matandaan kung ano ang kinain niya kahapon. Isang umaga, nakalimutan niya ang numero ng kanyang sariling tahanan. Nakatayo siya sa harap ng pintuan, naghahanap ng susi sa isipan, pero wala. Inakala ng pamilya na Alzheimer's na. Dinala sa doktor. Iyak ng iyak ang mga anak sa labas. Ang nanay namin ni. Pero hindi Alzheimer's ang sagot. Mercury poisoning. Pagkalaso ng asoj. Ang asoj sa dugo niya ay 3 beses na mas mataas kaysa normal. At ang bato niya, hindi na kayang linisin ang lahat ng lason. Bakit ganito? Sa dagat, may tinatawag na food chain. Ang maliliit na isda ay kinakain ng mas malalaking isda. At ang mga malalaking isda ay kinakain ng mas malalaking isda pa. Sa bawat hakbang ng food chain, ang mercury sa dagat ay naiipon. Kaya mas malaki ang isda, mas matanda, mas puno ng mercury sa katawan. Ang bato ng mga bata ay kaya pang itapon ang mercury. Pero ang bato ng mga senior, hindi na kayang labanan. Ang mercury ay dumidikit sa mga sel ng bato. Pumapatay ng isa-isa. Tapos ang lason ay umaangat sa dugo, pumupunta sa utak, sinisira ang mga nerve. Ang panginginig ng kamay ni Lola Nena at ang pagkalimot niya, hindi yan katandaan. Yan ang huling sigaw ng utak na puno na ng lason. Si Lola Nena ay dumaan sa mahirap na paggamot. Huminto siya sa pagkain ng malalaking tanigi. Pero ang mga nerve na patay na at ang bato na nasira, hindi na bumalik ng buo. Kailangan ninyong tandaan ito magpakailanman. Mas malaki ang isda, mas mapanganib. Mas maliit ang isda, mas ligtas. Mayroon bang kakilala kayo na lagi ang sabi ay mas malaki, mas masustansya? Ay share ninyo ang video na ito sa kanila ngayon. Bago pa man malimutan nila ang sariling pangalan. Okay.
Natakot na kayo sa tuyo at sa malalaking tanigi. Pero huwag pang isara ang video. Kasi ang ikatlong kalaban ay nasa inyong bahay ngayon. Nasa shelf ng inyong kusina. Pinakamura. Pinaka-convenient. Pinakakaraniwan. Ang ikatlong mapanganib na isda. Ang diletang tuna. Hala, Dok, tuna pa? Araw-araw naman ako kumakain nun. Yan ang punto. Marinig ninyo si Lolo Ernesto. 70 taong gulang. Taga Quezon City. 30 taon siyang nagsilbi sa gobyerno. Mabuti at matapat. Pinalaki ang 3 anak. Nag-aral ng maayos. 3 taon na ang nakakaraan nang mamatay ang kanyang asawa. Nag-iisa na siya sa malaking bahay. At ang pinakamahirap sa pagiging nag-iisa, ang magluto para sa sarili. Kaya bumili siya ng 1 kahon ng dilatang tuna. Isda naman ito. Mas mabuti pa sa karne. Maraming protina. Umaga, tanghali, gabi. Tuna. 8 buwan. Walang tigil. Isang umaga, hindi na siya makabangon ng maayos. Mabigat ang kamay at paa. Pamamaga. Nanginginig. Hindi malinaw ang pananalita. At ang pinaka-nakakatakot, halos 1 araw wala siyang ihi. Dinala siya ng anak sa klinika, nakahiga sa likod ng anak. Ang mukha niya ay maitim na sa dami ng laso na naipon. Hirap na huminga. 3 anak sa labas, hawak kamay, umiiyak. Ang resulta ng test, nakakalungkot. Ang mercury sa dugo niya ay 5 beses na mas mataas kaysa normal. Ang bato niya, halos hindi na gumagana. Chronic kidney failure. Malapit ng kailanganing mag-dialysis. At ang puso niya ay hindi regular ang tibok. Anumang oras, maaaring huminto. Bakit? Ang tuna ay isa sa mga pinakamalaking mandaragit sa dagat. Mas matanda. Mas puno ng mercury kaysa tanigi pa. At kapag gawa na itong lata, mas lala pa. Ang coating sa loob ng lata at ang mantika nito ay nagpapaalab ng inflammation sa bato. Parang nilalagyan ng malagkit na grasa ang filter ng bato. Tumitigas. Nababara. Humihinto. Si Lolo Ernesto, sa pagiging convenience lang ang dahilan, ay ngayon ay nakakonekta sa makina ng dialysis. Huwag ibenta ang inyong bato para sa convenience. Konti lang naman ako kumakain. Lahat naman kumakain ito. Yang mga salitang yan ang magdadala sa inyo sa malamig na ospital 10 taon mula ngayon. Kung may kilala kayong magulang na nag-iisa at puno ng dilatang tuna ang bahay, ay share sa kanila ang video na ito ngayon. Yan ang pinakamabisang pagpapahalaga sa magulang. Nakakakilabot ang mga narinig ninyo. Tuyo at daing. Malalaking tanigi. Diletang tuna. 3 kalaban ng inyong bato. Ngayon, nais ninyong itapon ang lahat ng isda sa ref, di ba? Huwag ganun. Hindi masama ang isda. Ang paraan ng pagkain natin ang mali. Kaya ngayon, lilipat tayo sa pag-asa. Huminga ng malalim. Kasi mayroon akong magandang balita para sa inyo. Pakinggan ninyo si Lola Celia. 68 taong gulang. Taga Batangas. Noong unang dumating sa akin, ang mukha niya ay kulay lupa. Ilang hakbang lang, naupo na agad sa pagod. Tuwing umaga, pamamaga ang mata. Ang test result niya ay nakakatakot. Sinabi ng ospital na malamang kailangan na niyang mag-dialysis. Hinawakan niya ang aking kamay. Lumuha. Dok, tapos na ba ang buhay ko? Magiging pabigat na ba ako sa aking mga anak? Sinabi ko sa kanya, Lola Celia, hindi pa huli ang lahat. Baguhin natin ang kinakain ninyo. Bigyan natin ng pagkakataon ang bato ninyo na huminga muli. Sinunod niya ako ng buo-buo. Inalis ang mapanganib na isda. Pinalitan ng 4 na miracle fish na sasabihin ko sa inyo. Pagkatapos ng 2 linggo, bumaba ang pamamaga. Pagkatapos ng 1 buwan, bumalik ang malinaw na ihi. Pagkatapos ng 3 buwan, bumaba ang test results. Pagkatapos ng 6 na buwan, halos normal na ang bato niya. Ang doktor mismo ang nagulat. Ano po ang ginawa ninyo? Parang bata na naman ang bato ninyo. Si Lola Celia ngayon, umaahon sa bundok. Naglalaro sa mga apo.
Tuwing nakikita niya ako, sabi niya, "Doc, parang ipinanganak ulit ako." Kahapon, umabot ako sa kalahatian ng bundok. Kaya rin ninyo iyan. Hindi ito piling tao lang. Kaya ninyong lahat ito mangyari kung susundin ninyo ang tamang paraan. Ang 4 na miracle fish na nagpapalakas ng bato. Una, ang maliliit na galunggong o tamban. Hindi ang malalaking bersyon. Ang maliliit. Ang asul-berdeng likod ng maliliit na tamban ay puno ng omega-3. Ang omega-3 ay parang bumbero ng bato. Tinatanggal ang namumuong taba sa maliliit na ugat ng bato. Binabawasan ang pamamaga. Si Lola Maring, 63 taong gulang, ay ang inflammation ng bato niya ay nagbababa ng kalahati sa loob ng 1 taon sa pamamagitan ng regular na pagkain ng tamban. At ang memory niya, lumakas pa. 2 hanggang 3 beses sa 1 linggo ay sapat na. Pangalawa, ang lapu-lapu o cream dory. Kapag mahina ang bato, hindi na ito kayang linisin ang basura ng protina mula sa karne. Kaya madalas ay nausyos ang mga may mahinang bato kapag kumain ng karne. Pero ang lapu-lapu at cream dory ay halos walang taba. Purong protina. Hindi ito nagbibigay ng bigat sa bato. Pinoprotektahan pa ang kalamnan. Gawin itong sopas. Malambot ang karne, maayos ang tiyan. Ikatlo, ang bangus na hindi maalat at hindi napakalaki. Mula pa noong dati, tinatawag itong gamot sa hapagkainan. Kapag humina ang bato, humihina rin ang buto. Osteoporosis ang kasamang dumating. Ang bangus ay may calcium na katulad ng gatas. Nagpapatibay ng buto. Mabuti para sa bato. Para sa lahat ng Pilipinong senior, ang bangus ay isang regalo ng kalikasan. Ika-4, ang sariwang salmon. Hindi deleta. Hindi inasnan. Sariwang salmon niluto. Ang pulang karne ng salmon ay may tinatawag na astaxanthin. Isa ito sa pinakamalakas na antioxidant sa buong mundo. Isipin ninyo ang bato ninyo na nakalubog sa kalawang. Ang astaxanthin ay naglalagay ng proteksyon. Pinipigilan ang pagkaluma ng mga sel ng bato. Pinapahaba ang buhay ng bato ninyo. Maliit na tamban, lapu-lapu o cream dory, bangus at sariwang salmon. Yan ang 4 na champion ng bato ninyo. Mga kaibigan ng filter ninyo. Ngayon, isang bagay ang gusto kong sabihin. I-click ang subscribe button na yon. Yan ang pinakamagaan na paraan para maging isa sa aking mga pasyente. Libre ang konsultasyon. Habang buhay. Bawat linggo, magpadala ako ng bagong impormasyon para sa kalusugan ninyo. Pero huwag pa umalis. Kasi kahit kainin ninyo ang tamang isda, kung mali ang paraan ng pagluluto, ang gamot ay nagiging lason. 3 patakaran sa kusina na dapat ninyong sundin palagi. Una, alis ang itim na balat sa loob ng tiyan ng isda. Yan ang pinakamadilim na bahagi sa loob. Puno ito ng mga heavy metals at lason. Kuskusin ito ng luto o basahan hanggang puti na ang makita. Ialis yan at 80% ng lason ay nalis na. Pangalawa, palitan ng pagpiprito ng pagpapasingaw o nilaga. Ang pritong isda ay masarap, pero ang isda na hindi naluto ng buo ay may bakterya na mabilis na sumisira ng bato. Iluto ang isda sa 85 degrees o higit pa, 5 minuto man lang. Ang pinagsingawang isda ay maayos ang luto sa loob at labas. Mas madaling matunaw. Mas ligtas para sa bato. Ikatlo, ay defrost sa ref, hindi sa labas ng ref. Kapag hinayaan ang isda sa hangin, may kinatawag na histamine na nagdadami ng mabilis. Ang histamine ay isang uri ng lason. Kahit iluto pa ninyo, hindi mawawala yan. Ilipat ang isda sa ref ang gabing nakaraang araw. Yang simpleng gawin na yan ay nagpoprotekta ng bato ninyo. Alalahanin ninyo, alis ang itim na balat, ay luto ng buo, ay defrost sa ref 3 patakaran lang. Kapag nasunod ninyo ito, ang hapagkainan ninyo ay nagiging gamot, hindi lason. Mga kaibigan, ayon natununan natin ang maraming bagay. Ang tuyo, daing at tinapa ay pabigat sa bato. Iwasan. Ang malalaking tanigi at iba pang malalaking isda ay puno ng mercury. Iwasan. Ang dilatang tuna ay maaaring pumatay ng bato. Iwasan.
Ang maliit na tamban, lapu-lapu, bangus at sariwang salmon ay nagpapalakas ng bato. Kainin. At ang tatlong patakaran sa kusina, sundin palagi. Isara ninyo ang mata saglit. Isipin ang 10 taon mula ngayon. 2 larawan ang makikita ninyo. Una, nakaratay kayo sa ospital. Nakakonekta sa makina ng dialysis. Nagbibigay awa sa mga anak. Pangalawa, nasa park kayo. Mainit ang araw. Hawak kamay kayo ng inyong apo. Yang 2 larawan ay hindi pinili ng mamahaling operasyon. Pinili ng isda na ilalagay ninyo sa inyong platong ngayon ng gabi. Ang pinakamahalagang pamana na maibibigay ninyo sa inyong pamilya ay hindi ang pera. Ang malusog at masayang katanda ninyo na di nagpapabigat sa anak na nakakatawa pa sa mga apo, yon ang walang katumbas na regalo. Mag-tag kayo ng key Malusog Guns Batovi sa komento. Yan ang pangako ninyo sa inyong sarili. Mag-like kung hindi pa kayo nakakalik. Mag-subscribe para maging libre ang konsultasyon ninyo sa akin habang buhay. At i-share ito sa inyong Viber o Facebook group ngayon. Isipin ang isang kaibigan na palaging nagpiprito ng malalaking isda. Isipin ang inyong magulang na paborito ang dilatang tuna. I-share ang video na ito sa kanila. Yan ang tunay na pagmamahal. Mga mahal kong kaibigan, ang bato ninyo ay 65 taon nang nagtatrabaho para sa inyo. Hindi ito sumigaw. Hindi ito nagrereklamo. Ngunit kung bigyan ninyo ito ng tamang pagkain, ng tamang pag-aalaga, ibibigay nito sa inyo ang pinakamagandang gantimpala ng kalusugan. Gusto ko kayong makita sa mainit na araw ng umaga, naglalakad sa parke, nagtutuwang sa mga apo. Hindi sa malamig na ospital. Hanggang sa susunod na video, ingatan ninyo ang inyong sarili. Ito si Irke Maricel Santos, ang inyong kaibigan sa kalusugan. Paalam at mag-ingat kayo palagi. At saka, isang tanong bago tayo maghiwalay. Alam ba ninyo na ang tofu na inilalagay sa inyong tinola o sinigang tuwing umaga, may nagagawa ito sa inyong bato na hindi ninyo inaasahan? Sa susunod na video, ilalabas ko ang katotohanan iyan. Huwag kayong makaligtaan.